Magandang hapon. Pagpasensya nyo na po, laging kinikriticize yung sapatos kong puti. Okay? Pero sa gapong ito, hindi po tayo pakatagal dahil short devotion lang po tayo. And if may lakas pa po tayong tumayo, I invite or encourage everyone to stand up please for us to read the Word of God in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Okay, the Bible says, "Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So the title of our message for this afternoon is Gratitude that Shapes Our Lives. Sa Tagalog, pasasalamat na humuhubog ng ating buhay. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, for this very opportunity that I'm able to preach, Panginoon, your word through your grace and mercy, Panginoong Diyos. At salamat po, Panginoon, sa pribileyo na pinagkaloob mo sa akin to stand at the pulpit, Lord. For us, each and every one, Lord, ay magkaroon po muli ng hamon, challenge sa buhay namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe. Lord, encourage us to do more for you, Lord, because ikaw po, Panginoon, ibinigay mo lahat para sa amin. Patawad, Panginoong Diyos, sa mga kakulangan namin sa iyo at binabalik namin lahat ng kapurihan. Sa ngalan po ng anak na si Jesus. Amen. You may be seated po. Okay, magandang hapon. So, there's this verse na ating binasa, talks about yung being thankful. That's why sabi dito, rejoice evermore, pray without ceasing. Pero ang pinakahuling part, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And each and every one of us ay hindi lingid sa kalaman ng bawat isa. Tayo po ay binigyan ng pagpapala ng Panginoong Diyos since the day that we are born. Kumbaga parang sa atin, sa buhay natin, meron tayong mga pagpapala na hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa, na sa simula pa lang na ikay pinanganak, andun na ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay mo. So, as we end this month of Thanksgiving, nandito tayong lahat para alalahanin muli yung kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And to offer a thankful and praise sa Panginoong Diyos dahil ito'y deserve niya sa Kanya. Okay, whether this year has been, kumbaga, filled with blessings sa buhay mo, or either may mga trials na dumaan, sure thing, hindi mawawala yung trials na yan because it's already part of the life ng bawat isa sa atin. But the thing is, nagiging mapagpasalamat ba tayo sa buhay natin? That's why, sinabi ni Paul dito sa kanyang, in everything give thanks. Hindi sinabing for everything, but in everything. Kaya, thanksgiving ay hindi ito isang denial about hardship or circumstances o yung mga troubles na pinagdadaanan natin. Because it's already part na ng buhay na natin. But it is a declaration of God's faithfulness sa buhay ng bawat isa. Kaya napakapalad natin na tayo, we come to realize na sa buhay natin, hindi natin kakayanin kung wala ang Panginoong Diyos. Totoo yun. Kaya nga kung sa usaping pasasalamat, marami tayong bagay na mapagpapasalamat at kulang ang siguro oras na binigay sa akin para ibigay ko yung pasasalamat sa Panginoong Diyos for His greatness, blessing na patuloy na pinagkakalob sa akin. Not knowing na yun pala yung bagay na na-appreciate mo more and more sa buhay mo. Because without God, asan kaya ako? Yun yung tanong ko eh. Kung wala ang Panginoong Diyos sa mga bagay na yun, asan kaya ako ngayon? Kasi looking back sa buhay namin, yun nga, kanina nga, nagkikwentuhan lang kami ni Pastor John Mark about the goodness of God. We come to a point sa pamilya namin na yun nga, nakwento ko ulit,
dumating yung time na talagang naranasan namin na walang makain sa isang araw at isang beses lang. At yung bagay na pag dumarating umiiyak at nagpapasalamat na lang sa Panginoong Diyos dahil alam mo na may biyaya kang natanggap. But in reality, some of us or not of us, some of us or mostly ng tao sa salibutan ngayon, nakakalimutan na magpasalamat. Marami tayong Bible every now and then na napapakinggan about the 10 lepers, pagbalik nila, di ba, isa lang ang bumalik, hindi nagpasalamat. Bakit hindi na naging way of living ng tao na magpasalamat? Di ba? Despite na alam natin sa buhay natin na maraming binigay sa atin ng Panginoong Diyos. That is why, hindi na tayo pakatagal, first point natin, gratitude reminds us who God is sa buhay natin. Kaya nga sa salitang pasasalamat, lagi mong makikita yung kabutihan ng Panginoong Diyos at yung pagpapasalamat na yun yung isang bagay na kung saan nailalapit yung puso mo toward sa Panginoong Diyos para maalala mo ulit yung kanyang karakter. Diba? Karakter niya, alam naman natin yung karakter niya that He is a merciful God, diba? He is a great God, and most of all, He is a loving God. Alam natin yan. And when we give thanks, ina-acknowledge natin yung mga bagay na binigay sa atin that He is the great provider. Kaya nga naalala ko yung Philippians 4:19 kasi itong Philippians 4:19 na ito, na ano ko to nung nandun pa ako sa Santa Cruz kay Pastor Dexter, sinasaulo nila yan, bago mag-start, may mga verses silang binabanggit muna. Kaya nga Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Because if you are true Christian and a believer, hawak-hawak mo sa buhay mo yung verse na yan, that He sure will provide for you. Kaya nga, ang laking pasalamat ko dahil ang Panginoong Diyos hindi nagkulang. Hindi nagkulang. Labis-labis pa nga, kita naman sa pangangatawan Diba? Hindi na magkasya yung mga sinusuot Pero despite of all that, may mga pagkukulang pa rin tayo na hindi natin magawang magpasalamat. Kaya nga yung gratitude na to, dapat nagiging way of living na natin ito that reminds us kung ano ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Hindi dapat siya parang yung sugar daddy na hihingi lang tayo every time we need God sa buhay natin. But in everything, sabi nga ni Paul hindi for everything, in everything. Ganon naka-emphasis yung kanyang salita sa Thessalonians. Kaya nga dito, when we give thanks, nare-recall natin yung mga bagay na blessing na pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin. Maliit man o malaki, biyaya pa rin yan na galing sa Panginoong Diyos. Okay? At alam natin na galing sa Kanya yan. Kaya nga, when we give thanks, nire-recognize natin na ang Panginoong Diyos ay surely faithful sa every season ng buhay natin. Diba? When was the last time na alala mo na pinabayaan ka ng Panginoong Diyos sa mga trials or sa mga biyaya na meron ka? Mostly, sa sanlibutan ngayon, ang paglapit lang sa Panginoong Diyos every time they need God. They forget to thank God when that blessing comes sa buhay nila. Totoo yun. Nakikita ko rin yun And I'm guilty nung hindi pa ako ligtas. Okay? Kaya sabi ko nga sa buhay ko, napakabuti ng Panginoong Diyos na kung saan binigyan ako ng pagpapala that I don't deserve. Tama ba? Kaya nga in James 1:17, sabi dyan, in every good gift and every perfect gift is from above. Anong ibig sabihin ng sinabi ni James dyan? James is encouraging us bilang mananampalataya sa Panginoong Diyos na hawakan yung katotohanan na yan. Na ang Panginoong Diyos ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Okay? Ang Panginoong Diyos binigay sa atin every single good thing sa buhay natin. Every single good thing. Okay? Siya ang source ng lahat ng mabuting bagay na meron ka at hinahangad mo.
Diba? Siya yung nagbibigay ng mga bagay na yan eh. Okay? Kahit na ang Panginoong natin ay hindi nagbabago despite may mga circumstances na dumadaan sa buhay natin, hindi siya nagbabago. At yun ang kagandahang attributes niya. Okay? Hindi siya yung nagiging masamang Diyos o nagiging mabuting Diyos. Despite na may mga bagay tayo na pinagdadaanan sa buhay natin, tayo lang eh. Tayo lang ang nagkukulang talaga sa Kanya. Kaya nga, we should acknowledge God na siya ang source ng lahat ng mabuting bagay na meron sa buhay natin dahil hindi siya nagbabago kailanman. Kaya nga ang buti ng Panginoong Diyos eh. At sana makita natin in reality that we being Christian, we should be thankful in all times. In everything. Not for everything lang. Parang pinili. Okay? For our second point, kasi sabi ko nga, short lang, and nanginginig na nga yung pa ako din dito. Okay? Pangalawa, not only gratitudes remind us who God is. Pangalawa, gratitude reorients the heart. Pag sinabing reorients, yung change the focus or direction. Kaya nga tayo, nung hindi tayo mananampalataya, yung puso natin taliwas sa paggusto ng Panginoon. Diba? The heart is deceitful above all things. Kaya nga sabi ko nga, kung ang hiling ni David, create in me a clean heart, dapat lahat tayo ganun. Create in me a clean heart, O God. Dahil ang puso natin, talagang minsan napapasukan ng hindi magandang bagay na kung saan tayo, we are a needy people at kailangan natin ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Okay? An ungrateful heart grows cold and narrow. Tignan mo, makikita natin na kapag ang isang individual ay hindi maging mapagpasalamat, imagine yung ugali na meron siya later on. Ba? Sorry for the word, makitid ang pag-iisip, parang ganon, di ba? Laging malamig yung pakikitungo sa'yo. Hindi sa partner mo kumbaga parang sa ugali na lang talaga ng isang individual. Pero kung pansinin ninyo yung taong mapagpasalamat, laging nakangiti. Di ba? Laging may good countenance sa kanyang aura. Na kung saan at a thankful heart grows warm and wide. Malawak. Kaya nga pag every time na pinapractice natin sa buhay natin na tayo ay mapagpasalamat, meron tayong peace, kapayapaan na siya nag-aalis ng anxiety natin. Pangalawa, meron tayong joy. Iba yung joy sa happiness. Joy na nagre-replace ng kabigatan. Kasi hindi naman tayo ligtas sa mga bagay na pwede nating pagdaanan Pero if you have joy sa buhay mo, despite may mga ganun, alam mo mapapalitan yung mga ganun bagay sa'yo yung kabigatan na dinadala mo. Hindi lang yon. Every time we practice thanksgiving o thankfulness, meron tayong contentment na tinatawag for us na mawala yung comparison lagi. Kasi tayo, we tend to have this comparison di ba? Bakit sa kanya? Di ba? Ganun lagi tayo Makukontento ka kung anong biyayang meron ka. Not comparing yourself to others na wala ka. Kaya nga sabi ko, isang bagay para tayo ma-motivate to move further, tignan mo yung biyayang meron ka at yung hindi yung wala ka. Kasi every time you see that things na wala ka, you still compare yourself to others Patuloy kang mabubuhay sa ganun. Not knowing na parang iba na ang nagiging senaryo o takbo ng pag-iisip mo o ng bagay na meron ka sa buhay mo. Kaya nga sabi dito, gratitude is a holy discipline. Anong ibig sabihin ng holy discipline? Ito yung tinatawag na spiritual maturity. Meron tayong spiritual maturity. It teaches us to look for God's mercy sa buhay natin. Ang bait ng Panginoong Diyos daw, nagkulang ka na, biniyayaan ka pa, may awa pa. Ganon tayo pahalagahan ng Panginoong Diyos. Pero wag din natin pabayaan o wag din natin kalimutan yung part natin as an individual believer sa Panginoon. We have also the responsibility to praise Him, to worship Him. Kaya nga kanina, sabi ko kay Pastor John Mark,
convicted ako dun sa preaching niya kasi tinamaan ako eh. I feel guilty. The more I say na I am busy, hindi deserve ng Panginoong Diyos na banggitin ko yun eh. Hindi pwedeng sabihin ko, tama yung sinabi ni Pastor John Mark, diba, sa Panginoong Diyos ka tumingin eh. May respeto ka sa pastor kasi ginagamit sila. Mataas ang tingin ko sa mga pastor natin. Pero every time they were used by God, sabihin ko sa inyo, makinig lang kayo. Kung sino man ang nandito sa pulpito, ginagamit ng Panginoong Diyos yung mga pastor natin, it rebukes us and to be corrected sa bagay na meron tayong maling ginagawa. Okay? It teaches us to look for God's mercy sa buhay natin. And kumbaga sa awit is, this is new every morning di ba? It is new every morning. Yung pagising mo, alam mo na parang, hindi naman sinasabing magpabaya ka, pero alam mo na ang Panginoong Diyos ang nagkontrol na ng mga bagay na inaalala mo. Kasi pag tayo ay nag-aalala masyado, parang sinasabi natin, ang Panginoong Diyos natin, hindi kayang i-provide yan eh. Kaya nga, dito, and to trust Him, even when we do not understand His ways. In times of sorrow, gratitude remind us, the Lord hath been faithful, the Lord is faithful, the Lord shall be faithful still. Bait ng Panginoong Diyos, no? Tayo lang talaga nagkukulang. Lastly, amen po ba? Gratitude is a witness to the Word. Ang isang tao mapagpasalamat, nagiging makinangyan na individual sa sanlibutan na alam natin that this world is full of complaining, full of division, yung bagay na kung saan parang magulo na. Diba? But a thankful Christian ay parang nagkikinang na ilaw. And thankfulness in difficulty ay nagpapakita tayo na pinapakita natin kapag tayo ay may puso mapagpasalamat, pinapakita natin sa sanlibutan na meron tayong pag-asa sa Panginoong Diyos. Kapag tayo daw ay mapagpasalamat sa mga blessing na meron tayo, pinapakita natin sa sanlibutan na yung confidence natin ay sa Panginoong Diyos lamang. At kung tayo daw ay mapagpasalamat sa lahat ng bagay, in all things, pinapakita natin sa sanlibutan na tayo ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga, a grateful believer becomes a living testimony of God's presence and power. Kaya nga naniniwala ako kapag ang isang tao ay mapagpasalamat, ang kasunod niyan yung generosity Yung generosity ba na hindi ka nagkukuripot o nagiging boksingero, ika nga, sabi ni Pastor Odek, hindi ka nagiging boksingero pagdating sa mga bagay na alam mong ikalalago ng ministry, alam mong kailangan ng kapatiran, alam mong kailangan ng Panginoong Diyos para sa kanyang ministeryo, ika nga. Kaya nga dito, thanksgiving does not end sa salita lamang. Hindi ito nagtatapos sa sinasabi nating salita lamang. Ito'y nag-overflow dapat sa isang action. Demonstrating the action by tangible way na kung saan hayag na nakikita, hindi lang sa salita. Kaya nga, when we realize how much the Lord has given us, dapat alam natin na yung bagay na meron tayo is isang bagay na kung saan open more freely para magbigay. Kaya nga, sabi nga ng sikreto ng biyaya, di ba? It is more blessed to give than to receive. Mas gugustuhin ko na ako na yung nagbibigay kaysa ko yung humihingi. Totoo yun. Kaya nga ang sikreto ng pagbibigay, ang sikreto ng biyaya ng Panginoong Diyos, hindi yung pinapakawalan mo ay hindi yung meron kay. Kung ano yung binibigay mo. And gratitude moves us outward to serve, to share, to love, and to give. Thankful heart become generous hands na kung saan makikita sa bawat isa o individual na iniligtas ng Panginoong Diyos.
And for our conclusion, sabi ko nga, maiksi lamang, when was the last time that that we thank God sa lahat ng bagay na meron tayo? I thank Pastor John Mark sa invitation kanina that nailagak natin sa Panginoong Diyos yung pagpapasalamat natin. And hindi accident yon yung paglapit ng bawat isa based sa sinasabi ni Pastor John Mark, but it moves us to draw closer sa Kanya para magpasalamat dahil nare-realize natin na tayo ay pinagpala ng Panginoong Diyos sa buhay natin. That is why He deserved na tayo ay maging magpagpasalamat at to praise Him more sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon for this short devotion, preaching Panginoon of Your Word. And thank you, Panginoon, for the reminder that each and every one, Panginoon, of us should have this thankful heart sa buhay namin because we know, Lord, that lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Lord, wala po kaming may pagmamayabang, may pagmamalaki. But because of you, Lord, dahilan kung bakit meron kaming ganitong tinatamasa ay dahil po sa iyo. Ano man po ang kalalagayan ng bawat isa, whether kami po may pinagdadaanan, meron pong problema, meron pong circumstansya, may pagpapala. Lord, ikaw lang po ang nakakaalam ng kasagutan, but we trust you, Lord, sa mga bagay na yan because, Lord, your ways is perfect than us, Lord. Patawad, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa bawat isa na nandirito, at salamat, Panginoon, sa opportunity, at sa iyo lamang po, Panginoon, ng kapurihan. Ikaw po ang aking itinataas sa ngalan po ng anak na si Jesus. Amen.